Kung mahal mo, isagad mo. Ganun kasi yun eh. Dapat sagad yung pagmamahal. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kahit pagod sa napakahabang biyahe, si Ina ang unang naalala kong pasyalan. Napakatagal kasi bago ako nakabalik. Kaya nung magtungo ako sa sementeryo, bibisitahin ko na lang din ang tatay ni Isagani. Hihingi ako ng tawad sa nangyari sa nakalipas. At sa pagkakataong ito, hindi mo na ako magpapakita kay Isagani. Baka kasi magulat siya. Hindi ko kasi alam kung magagalit siya o magiging masaya. Tapos, eto. May regalo ako sa kanya. Pero, di ko ibibigay ng direkta sa kanya. Iiwanan ko na lang siguro ito sa ibabaw ng libingan ng tatay niya. Isang inukit na laruan ng dalawang batang masaya habang magkahawak kamay. Ako mismo ang gumawa nito. At ang laruang ito ay para talaga kay Isagani. Napakatagal na nito sa akin. Akala ko kasi makakabalik ako kaagad. Pero di nangyari ang inaasahan ko. Naging sobrang abala si Ama sa mga trabaho niya. Kaya nawalan talaga ng pagkakataon na makabalik ako kaagad dito. Gustuhin ko man na bumalik kahit ako lang. Pero hindi ako pinayagan ni Ama. Kaya ito, ngayon lang ulit sa loob ng nakalipas na 15 taon. Kaya ito, binisita ko na si Nanay. Madami na ang nagbago, subalit alam ko kung saan matatagpuan si Nanay. Kitang-kita kasi yung napakataas na puno ng sampalok. Kaya alam ko na kaagad kung saan makikita ang libingan ni Ina. At eto, nung makita ko ang libingan ni Ina, nagulat ako. Kasi naman, napakalinis. Walang mga dahon at damo. Tapos, halatang inalagaan. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Isagani ang nag-aalaga sa puntod ni Ina. Ibig sabihin, madalas pa din siyang magpunta dito. Kaya eto, sobrang saya ko na nakita ko na ulit ang puntod ni Ina. Hindi ko nga napigilan na kausapin ang libingan ng nanay ko eh. Ganun kasi ang ginagawa ni Isagani sa tatay niya dati. Ina, andito na ulit ako. Pasensya ka na, Ina, kung ngayon lang ako ulit nakadalaw sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Madalas na akong dadalaw dito, tsaka Ina, alam mo ba? Doktor na ako. Ako nang bahala kay Ama. Aalagaan ko siya habang nabubuhay ako at saka Ina, tulungan mo naman ako na magkaroon ng lakas ng loob. Di ko kasi alam kung paano ko haharapin si Isagani. Ina, sana tulungan mo ako. Kahit para akong baliw sa ginagawa ko. Ang mahalaga, nasabi ko ang nais ng puso ko sa mga natitirang alaala ng nanay ko.
At matapos kong kausapin si ina, eto, nagtungo naman ako kung nasaan ang tatay ni Isagani. Nakita ko naman to kaagad, kaya nilapitan ko ng himlayan ng tatay niya. Nakita ko kaagad ang petsa ng kamatayan. Ngayon pala ang araw ng kamatayan ng tatay ni Isagani. Hindi ko alam kung paano ko hihingi ng respeto. Kaya naman, ang ginawa ko, idinikit ko na lang ang ulo ko sa libingan ng tatay ni Isagani. Nagmano po ako. Natatawa tuloy ako sa sarili ko. Pasensya na po kayo kung natatawa ako. Nakabalik na po ako. Pasensya na po kung iniwan ko si Isagani noon. Alam kong nalungkot siya pero sana po tulungan niyo ako na makausap siya. Kinakausap ko pa yung libingan ng tatay ni Isagani sa sandaling ito nang may marinig akong kaluskos at ingay. Medyo natakot ako. Hala, baka si Isagani yun ah. Kaya ito, iniwan ko yung regalo ko sa kanya na sana noon ko pa ibinigay. Inilagay ko to sa ibabaw ng puntod at mabilis ako nagtago sa di kalayuan. At mula sa pinagtataguan ko, nakita ko ang isang malaking tao na dumating. Teka, sino yun? Si Isagani ba yun? Agad siyang nagtungo sa puntod kung saan ko iniwan ng laruan. At eto, nakita niya kaagad tapos tumingin siya sa buong paligid. Naghahanap siguro ng ibang tao. Pero teka, si Isagani ba yun? Napakataas niya tapos malaki ang katawan. Nakakatakot. Kasi dati ang liit niya. Tapos payat. Parang natakot ako magpakita sa kanya. Tapos ito yung puso ko. Sobrang lakas sa pagtibok. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba. Kaya napakalakas ng pagtibok ng puso ko. O dahil sa kaligayahan. Kasi sa wakas, nakita ko na ulit si Isagani. At nang kausapin na niya ang libingan ng tatay niya, di ako pwedeng magkamali. Si Isagani nga siya. Anong gagawin ko? Pero teka, hindi pa ito ang tamang oras. Kaya naman, kailangan paghandaan ko ang pagkikita namin. Hindi niya muna pwedeng malaman na nakabalik na ako. Kaya ito, masaya ako na kinuha na din ni Isagani yung laruan na inukit ko para sa kanya. At ayun, umalis na din siya kaagad. Takip silim na kasi. Medyo kinikilabutan na nga ako dito kasi inadilim na. Ayokong abutan ng dilim sa sementeryo. Kaya ito, nang mawala na siya sa paningin ko, lumabas na din ako sa sementeryo. Dumiretso uwi na ako sa bahay. Pagkarating ko, nakahain na. Ang sarap ng pagkain. Sinabawan na dalagang bukid tapos may prito pa. Naalala ko tuloy ang nakaraan. Laging ganito ang pagkain kay na Isagani. Paborito niya daw kasi ang dalagang bukid. Nasasabik na tuloy akong makausap at makaharap si Isagani. Sana di siya galit. Sana ganun pa din. Sana walang nagbago at sana
Naalala pa niya ako. Nanay, bunso. Nandito na ako. Oh, anak. Sakto ang dating mo. Tara na dito at maghapunan na tayo. Kuya Sagani. Ano yan? Eto ba? Ewan ko. Parang bata na magkahawa kamay. Nakita ko lang sa ibabaw ng libingan ni tatay. Akin na lang, kuya. Bunso, di pwede. Baka hanapin ng nagmamay-ari. Ibabalik ko to sa kanya. Pero kuya, sino may-ari niyan? Bunso, yan ang di ko alam. Basta kapag may naghanap, isosoli ko. O siya, mamaya na kayo mag-usap tungkol dyan sa bagay na yan. Kamay na muna kayo. Wika ni nanay na eto. Pinagsandok na kami ng kanin sa mga plato namin ni Bunso. Naalala ko tuloy si Damian. Para siyang si nanay. Pinaglalagay ako ng kanin sa plato. Tapos minsan, sinusubuan pa ako. Ngayon kaya pa kaya niya akong subuan. Ay, galit nga pala ako sa kanya. Huwag na talaga siyang babalik dito. Kuya, okay ka lang? Bakit nakangiti ka habang nakatulala? May naalala lang ako. Si Damian ba? Kaya ito, hihilahin ko sana yung tenga ni Bunso. Kaya lang, inasar ko na lang si Bunso. Supot.